Isang nakakagulat na pangyayari ang yumanig sa bansa ngayong araw matapos ang balitang sapilitang pagkakaladkad kay Pangulong Kuting Jr. mula mismo sa Malacanang ng mga otoridad. Ayon sa mga impormasyong kumakalat sa mga underground sources, isinagawa umano ang operasyon sa ilalim ng mahigpit na seguridad at tahimik na utos mula sa mataas na sangay ng pamahalaan. Bagamat mahigpit ang pinagbabawal na paglalathala ng video o larawan sa anumang media outlet, lumabas na may mga insider na nagpakalat ng impormasyong may kaugnayan sa pagkakadakip kay Kuting Jr. Hindi pa malinaw ang mga dahilan ng operasyon, ngunit may hinala ang ilan na ito'y may kinalaman sa mga kasong katiwalian at isyu ng pandarambong sa kabandang bayan. Nasa ilalim ngayon ng masusing investigasyon si Bangang at pansamantalang inilayo sa publiko habang pinoproseso ang mga kaso. Sa ngayon, tikom pa rin ang bibig ng Malacanang at ibang ahensya ng gobyerno ukol sa insidente. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng Pangulo at patuloy ang pagbabantay ng taong bayan sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan. Samantala, nananawagan ng ilang mambabatas at grupo ng mamamayan ng agarang paglilinaw at transparency sa tunay na estado ng liderato ng bansang Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Senator Bato went Yes, there. Senator Bato. Bongo. Coco, Bongo, Senator Amy was also there. She was there. What did she say? She said also like a little bit like she was like condemning the... Condemning, the but she's acts asking of the- Pastor to surrender. Yeah, that's why. So namamangka sa dalawang ilog si Amy Marcos, di ba? Ay nako. So, and who else was there on our side? Robin Padilla also Robin was there. Padilla, and also si Senator Coco Pimentel spoke Coco up. Pimentel, Mga yes. kababayan, wag natin kakalimutan yung mga yan. Mga totoong lingkod bayan yung mga yan. And yet, the rest of the congressmen did not say anything, no? Except sila Congressman Ungab, the usual, right? Yung para sa bayan yung tumatayo. Pero sa Senado, may sinabi ba si Senate President? Meron ba? Meron din si Senate President is he was just reacting on what the chairmen were like trying to say about condemning the acts of the... No, because I'm saying, what I'm saying here right now is we are being given this precious opportunity to make an inventory of who among those who promise to defend and protect the Filipino people are true to their word or who are just there to be re-elected. Okay, so let us make Yeah, an actually, inventory. yeah. So, Yeah, it makes sense. what about this Tolentino guy, this Senator Tolentino? Did he say anything? No. No. Of course not, right? JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, Risa Ontiveros, No. nothing, right? Wala. Nothing. And these are avowed human rights activists, kunyari, di ba? So, more so in Congress, right? More so. Has Speaker Martin Romualdez, the one who wants to be Prime Minister and President of this country, has he spoken out against any of the abuses that are being suffered by the people of the KOJC right now? Yes. He spoke up. What did he say? Wala pa. Wala, no? Katahimikan. Sino pa ba? Yung Kamatayan Black, si mga ano yan, mga sabi nila, mga social activists sila. Human rights defenders. Human rights defenders. Yung convicted child abuser, si Franz Castro, meron bang sinabi? What about yung sinabi sa Senate hearing na top NPA recruiter si Raul Manuel, meron bang sinabi? Ang hilig nilang magsalita sa kabataan, makinig kayo. Kabataan Party List, 'di ba? Hinihikayat kayong sumali kasi mga human rights activist daw sila, kaya sumali kayo. Tapos mamaya sumali na kayo ng CPP. 'Di ba? Pero dito muna tayo sa gateway, 'di ba? Pasimple, wala pa tayo doon. Dito muna, ipapass niyo muna sila dito sa test na ito, no? Meron ba sila nagsasalita? Nakita ninyo yung police brutality, 'di ba? 'Di ba galit na galit sila sa police, no? Sa state forces, abusado daw, etc. Nagsalita ba si Arlene Brosas? Ang chubby-chubby na ni Arlene Brosas on the side. Chubby mo naman ay ha. Mukhang ang daming budget na binigay ni Speaker Martin sa iyo, ha? Okay, so meron ba silang sinabi? Wala, 'di ba? Steady Casino. Meron ba sinabi? Wala. Ang Commission on Human Rights kumampi pa yata, 'di ba? Yes. Kumampi pa sa police, di ba? So,
napakaganda ng regalo na ibinibigay nitong incident na ito na nangyayari sa Pilipinas. Kasi po, maraming mapagpanggap sa Pilipinas, maraming sinungaling na hinihingi ang boto natin. Mag-election year tayo, mag-ano tayo ngayon, mag-inventaryo tayo ngayon. Yes, at gusto lang din Catholic Church, has the Catholic Church said anything? Yes, They have. there Thank are you. bishops. The bishops, There are thank you, also. bishops, thank you. I'm going The to whole- go back to the faith. Just kidding. Just kidding. And yun nga po ma'am, pero yun ang gusto rin natin ipahatid sa ating mga... And also Attorney Pusantog. Yes ma'am, gusto rin natin ipahatid syempre. Sabihin natin, this is a physical temple that you can Yes, destroy. yes, yes. It was a cathedral, okay. Sige, we give everything there. We give everything we got, blood, sweat, and tears, everything. We cherish that so much that you cannot ever imagine. But that was just a physical temple. Yeah. But the real temple of our Lord Jesus Christ is here. This is the body. This is a true temple of the Father, which you cannot destroy. How much? You can destroy the whole compound, actually. They can destroy the whole And garden. it seems like they're hell-bent on doing Yeah. it, no? You can destroy every single property of the kingdom, but you cannot destroy the commitment, the temple, which is the body of every kingdom citizen who are willing to die right there, right now, whether you shoot them or not. I can swear to you, swear to each and every single one of the police there. They can shoot them right now. I'm telling you, they're willing to die. You want to prove their commitment? How about if I ask every one of the police there, are you willing to die right now? For Bongbong Marcos. Bongbong Marcos? Are you willing to die for Bongbong Marcos? Are you willing to die for Bongbong Marcos right there, right now? Now, I'm gonna ask you I the don't same think they'll do question. that. Ask those people, ask the kingdom citizens there, whether you shoot them right now, they will gladly take that bullet to prove the true Filipino is and the true kingdom citizen is. In other words, Franco, Correct. they cannot destroy the KOJC. They cannot. They can They take, cannot, ma'am. They can take all these They can edifices, Correct. pwede, no? But that's not who they are. Yeah. They can destroy the very vicinity. powerful. It's true. Yeah, they can destroy everything here, all the material things here, but every single member of KOJC, they cannot destroy. Yan po ang sinabi ng isang administrator na kausap natin kagabi, na itong mga KOJC member ay parang mga binhi na kahit tanggalan nyo sila ng silong, ibato mo kahit saan, kusa yan natutubo at dadami. At eto, na nasasaksiyan namin dito, bilang kami ay mga taga-suporta, the Banateros, taga-suporta ng KOJC, napakasarap ipagtanggol ng mga taga-KOJC. At iniisip na namin at pinapanalangin namin na sana ganito ang ugali ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi tiyak, pag ganito ang mentalidad, karakter at ugali ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas, uunlad po ang ating bansang Pilipinas katulad ng pag-unlad ng Kingdom of Jesus Christ. And even they are not getting money from the government, they're able to raise ito nga kingdom na napakaganda. Kaya nga sabi ni Ma'am Hana, tinanong kami bago lumusob ang mga kapulisan dito, bukas pa ang gate natin. Pag dumating yung mga kapulisan, we don't know if they will close it or kung ikukulong nila tayo dito sa loob. May pagkakataon kayo, ngayon pa lang, habang hindi pa sila nagre-raid, o pwede na kayong lumabas at umuwi sa inyong pamilya. Sabi namin, sama-sama tayong nagsaya. Binigyan nyo kami ng pagkakataon at opportunity na makisaya sa inyo sa Hong Kong. Ngayon, sa oras na inyong kalungkutan, hindi kami aalis dito. Aalis lang kami dito pag mapayapa na po ang lahat. Kami po ay makikiisa. Buong puso, buong buhay, makikiisa kami sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil itong mga taong ito na nasa loob, ang masarap ipaglaban. Dahil ang puso nila ay puro, ang pagmamahal nila ay puro, hindi lang dito sa kanilang mga miyembro, kundi pati sa mga taong nasa labas. Dahil yung nakikita natin, sila ay tumutulong sa mga kalamidad at kung ano man na mga sakuna na nangyayari sa ating bansa. Pero itong mga to, nakikita mo ba sila na tumutulong? Wala. Tanging ito ang may puso ng tunay na mga tao, tunay na Pilipino at tunay na may malasakit sa kapwa-tao.
Thank you. Alam mo ang isang institusyon ang nagpapabuhay diyan ay ang tao, ang tiwala ng tao, ang pagmamahal ng tao. At pag ang tao ay hindi na nagtitiwala, then that institution, I'm talking about the government now, no? Or maybe other NGOs and even the church, no? But if the people no longer believe in it, then that institution becomes calcified, matigas. At wala na, bulok na. Ano na siya, hindi na siya buhay, patay na siya. No, so, I like so much what you said, Franco, because I didn't want it to come from me. No, I didn't want it to come from me na I would say, take it, it's all yours, di ba? Because we can rebuild. KOJC can rebuild, KOJC will rise again, no? And it's the same thing that we're saying right now, even about the Filipino people. Take it, steal it, di ba? But Yeah. we will rise again because you Exactly. don't know us. Now, the ones who are in power right now, wala talaga kayong alam. Wala kayong alam. Tama talaga si President Rodrigo Roa Duterte, no? Yung mga drug addict na nandyan, nang alam nyo lang ay magnakaw at paggawa ng mga madidilim ninyong gawain sa ibang tao. Wala kayong alam, no? Nalin lang nyo lang ang Pilipino. Pero sandali lang ito. History will teach us, no, that there is a swing to the pendulum and things will change. And we will rebuild. We will rebuild. Hindi ninyo kilala ang Pilipino. Yes, Attorney Marlon. Ito yung kasalukuyang pong kaganapan ngayon. Ang dami po, nagdadagsaan pa rin po ang ating kapulisan. Sure. Yan po So, ang... Okay. Yeah, ayan, from the side of Master Judea. Ganyan pa rin po. So, nai-witness po natin ngayon ang kalagayan ng KOJC. I think, Attorney Marlon. Sa dami naman po, kala mo may kodita, no? Yeah. Yeah. Sana nga pero eh. hindi ito priority ni ni Torres, sabi niya. Hindi ito priority. Kaya nga, yun nga, Mama. And we're so thankful sa ating mga kababayan dahil dito rin natin nakikita Yeah. Yung milyon-milyon na mga nagko-comments ngayon, we really thank you so much. Dahil nakita natin na mulat yung Pilipino, yung kanilang pamamahagi, yung pagsabay nila, Attorney Marlon, ng puyatan. Ay talaga naman yung mga messages ninyo na kahit kayo, naiiyak na kayo, hindi kayo makatulog. Maraming salamat po sa suporta na binibigay po ninyo. Dahil kayo po, isa rin po kayo sa daan para buhayin natin ang diwa, yung patriotikong diwa na kinakailangan ng sambayan ng Pilipino. Kung wala man po ito sa kapulisan, hindi po kinakailangan na maging pulis, maging sundalo tayo para maging bayani. Can I read something? No, it's an interesting perspective from some of my colleagues in the medical profession. Okay, he first sent me the meaning of scorched earth. A scorched earth policy is a military strategy of destroying everything that allows an enemy military forces to be able to fight a war, including the deprivation and destruction of water, food, humans, animals, plants, and any kind of tools and infrastructure. Its use is possible by etc. So, ang sinasabi niya, the scorched earth policy is a US brand. Look at the countries that they have waged war with, di ba? Actually, when you look at it, this is not really Filipino eh. Hindi yan Filipino, hindi ganyan ang style ng Pilipino even in the worst of times, no? Hindi ganyan. No, Amerika yan, ang nasa likod niyan ay Amerika kasi ang nakaupo ngayon sa Malacanang ay tuta ng kano. Na ang kapalit lang natin, mga kababayan ko, ay pera. Yun lang. Yun lang ang gusto ni Bongbong Marcos. And I want to clarify something kasi yung mga ibang nagko-comment, ang sabi nila is, bakit kasi hindi nila isuko Yeah. si Pastor? Yeah. The fact is, ganito po yung nangyayari. May consent po yung mga members ng Kingdom na pumasok yung mga sa ibang area at sinasamahan po yung mga police na maghanap. They are not openly being aggressive to the police or hinaharangan nila mga police to serve the warrant. Ang sabi nila, kung andyan si Pastor at makita niyo, hulihin niyo. No? That's what they're doing. They're not saying na huwag niyong hulihin or they are, di ba? Parang inaano ba nila ang mga police? Hindi nila pinapakialaman yung ginagawa ng police na hinaharangan yung mga police. No? So, I think let us be clear on that. And each and every individual members na nasa loob ng Kingdom ngayon, wala pa silang warrant of arrest. Yeah. Yeah. Pero each and every person na andyan, meron pa siyang sariling constitutional right. Yeah. Ayan. At lahat po yan nalalabag ng police. Alright. Very good. At we can play this short video. Can I ma'am. say something Yeah. lang Yes, ha? ma'am. Kasi yung mga nagsasabi niya, no, that reporter who was near Bongbong Marcos, no, sabi ka ng sabi, ma'am,
Surrender na kasi, surrender na kasi. Magkano ba binayad sa'yo para sabihin mo yan? Media ka, pero hindi mo ginagawa assignment mo. Mag-research ka para hindi ka sip-sip dyan kay Bongbong Marcos. Ibig mag-inform ka, magbigay ka ng totoong information, puro ka surrender ang sinasabi mo. No, so nakita nyo ngayon, mga kababayan, ito, kung bakit hindi dapat mag-surrender si Pastor. No, kung ako siya, bakit ako magsusurrender sa ganyan? Bobombahin, lalo lang naging maliwanag kung bakit dapat hindi mag-surrender si Pastor kasi maliwanag, namimeligro ang buhay niya. In other words, tama kami. Yung extraordinary rendition Correct. ay gagawin yan talaga ng Amerika kay Pastor. Otherwise, bakit yung NBI nagawa niya ng simple lang yung kanyang yung kanyang mandato? Diba? So ang kausap dito, ang kakuntsaba yan, PNP, si Abalos at si Bongbong Marcos. No, kahit si Bongbong Marcos ay lumulutang sa kung saan, siya pa din ang namumuno. So shock sa kanya ang bagsak nito. Alam mo kasi may mga nagsasabi, kawawa naman si Bongbong Marcos, hindi niya alam yung ganyan, no? Yung mga ganyan. Hindi siya kawawa. Hindi siya kawawa. Siya ang humingi nito. Walang tumutok ng baril sa ulo niya para tumakbo siya ng Pangulo. Diba? So, lahat ito, the buck stops with you. The presidency is a very lonely job. I don't even know why anybody wants it. But nanloko kayo, di ba? Nanloko kayo ng isang bansa, kayo ng kapatid mong si Amy Marcos, nilinlang nyo si Vice President para makaakyat ulit kayo sa Malacanang. Sa madaling salita, gustong-gusto mo maging president. O ngayon president ka, sa lahat ng sisi bagsak sa'yo. Yes, Ma'am Noreen at Boss Dada, Attorney Marlon, meron po tayong short video na naganap sa ating interview kagabi na pwede rin po natin panoorin. Saglit lang po, mga 1 minuto lang po ito. I-play po muna natin ito patungkol kay Torre. Ang gusto pa naming malaman kasi nandun ka sa ground, no? Ano yung ano yung nakita mo na hindi namin nakita? Yung attitude niya, no, yung attitude ni General Torre. Kasi para siyang nag-hallucinate kasi meron pa siyang isang na-capture kami na video na sinabi niya si Pastor daw lumusot sa dingding, nakita daw niya. As in. So, tawan-tawa kami talagang, sabi ko, grabe yung obsession niya. And then isang beses din doon sa cathedral, ganun din. Nakita daw niya si Pastor at lumusot sa dingding. So kaya alam niya na yung cathedral and yung JMC meron daw tunnel sa ilalim nun. Kasi nga si Pastor Kibuloy daw ay lumulusot sa mga sa mga tunnels, and alam daw niya na meron daw mga secret passages. Andali, si Harry Yan po, ganyan na po ang kalagayan ni Jill. Marami na talaga mga video si Torre na talaga naman nakakatawanan. Alam mo, nakakatawa sana siya. Kaso meron siyang bit-bit na barel at bit-bit niya mga pulis na may mga barel. So hindi ka nakakatawa. At saka tingin ko lang, no, kapag ganyan ang itsura mo, dapat naman bait-baitan mo ugali mo. Hindi. I think that's... Ang sinasabi niya na lumusot. Maybe he's not in the Grabe. proper stream. Baka ka-jamming ito ni Parang nag-hallucinate na siya. And the fact is meron na siyang baril at hawak-hawak Yeah. mo. So, we are Yes. concerned with the safety of the people inside. Yeah. Meron kayong tao mismo ang sasabi, yung general na nagmamandang sasabi niya lumusot sa mga pader. Bakit pinuntahan kung saang pader, binuksan mo kung I mean, And yet, the Chief PNP supports all of this. Diba? So, not only the Chief PNP, Yeah. the President. The President, yeah. yes. But I wanted to mention the Chief PNP because I want him culpable also. No. Yes, ma'am. That's correct. At yan na nga po ang nangyayari dyan. Actually, even yung mga polis, hindi na nga po nila alam yung ginagawa nila. Isipin mo, ma'am, 5 araw na silang walang ligo. Kaya nga may naririnig tayo sa loob ng compound, nagkakaputukan na raw eh. Yeah, nag-aaway-away. Nag-aaway na sila. Hindi, nagkakaputukan na doon ng kilikili dahil sobrang damo na daw. Alam mo, I got photos of, but we cannot share it because mamemaligro ang buhay ng mga pulis na ito pag nalaman ni Bangag, no, na nangyayari ito. But I saw photos were given to me of policemen asking sana if they can pray in the cathedral because sila, alam nila na masakit sa kanila gawin ito. Hindi sila bangag sa madaling salita, no? So yun, nakakaawa talaga yung mga totoong kapulisan dyan. Kaya nga, yung kalagayan yun, even meron nga tayong video din nun, ma'am, sila na lang nagsuntukan din. Nagsusuntukan sa
Diyan, malapit lang din sa lugar nila. Nagsusuntukan na sila, siguro hindi na rin nila matanggap yung ginagawa ng kanyang kapwa pulis. Alam mo yun, yung ganyan na eh. Kasi isipin mo, how many days na sila dyan? Walang maayos na tulog, walang maayos na kain, hindi nakapagdala ng damit, kaya talaga naman mababaho na daw talaga ma'am, umaamoy na sila. Yeah, Tapos, I'm sorry Franco, I'm Yeah, interrupting go ha. ahead. Grabe yung implications talaga nito no sa kapulisan sa Pilipinas na ang leaders pala ninyo wala talagang pakialam sa inyo kay magutom kayo even if you commit a crime wala kayong tulog, 'di ba? Sa buong kapulisan yan, ganyan ang leaders ninyo. And one, I think I saw one of the videos na pinagpapalo yung mga police. Yeah, binabatuta. Oh my God. Can you show it? Yeah. Can we show it, Yeah. please? No? Kung makita po natin. Sige po. And the only reason bakit sila binabatuta, kasi hindi na sila sumusunod. Ayaw na nilang sumunod. So, can you imagine the kind of leadership that the PNP has right now na kailangan mo batutain para sumunod sa'yo? I'm saying this as a wife of a PMAer whose men will follow him to the ends of the earth without him making batuta anybody just because they believe in him. And that is the kind of leadership that I grew up with, seeing, no? So, to see na kailangan mo batutain para sumunod, ang lungkot ng Pilipinas talaga ngayon. And ganito yung situation yung the framework is that you are trying to arrest a person na wala pang conviction, no? Yes, Okay. correct. Na merong probable cause pa lamang. Yes. May natatlo nang namatay. Yeah. So, Grabe. it just simply shows the gravity of the situation na hanggang kailan ang police with this kind of perspective na It's not just the you police, want to attorney, no? you want to implement a simple warrant of arrest, no? Yeah. June 10, 2 ang namatay. August 5, yung may isa namang namatay, and many of them suffered this psychological trauma probably that will stay with them for the rest of their lives. And yet, no, the subject of the operation is simply to serve a warrant of arrest of a person yet to be convicted Yeah. of a crime. Yan po yung nangyayari And ngayon. in fact, attorney, those cases were already dismissed, That was, no? yes, that was already this. Ito po Binuhay yung lang. framework, ito po yung kadahilanan kung bakit nangyayari ang mga ito. There is a severe human rights violations ng mga nag-aaral, no, academic freedom, ng religious freedom, ng lahat ng mga workers. All of them, no, by the thousands of them, their rights are being violated because of the service of warrant of a person yet to be convicted in court. Pero ganito pa rin yung pinapakita ng government. The Philippine National Police is doing everything, yet Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!